Hello guys! Kamusta? Nandito ko ngayon sa Coastal at ngayon ay papunta kami sa Bacolacon. Meron tayong isang special segment kung saan i-interviewin ko ang aking asawa. Kamusta ba ang kanyang buhay bilang isang district superintendent? So tara, samahan niyo kami. Alright. Welcome natin ngayon si DS Hini Buti. First question po, how do you cope up with your life as a district superintendent so far? Kamusta po ang buhay nyo bilang isang DS? Yes. Okay lang naman, Monique. Mag-aircon tayo. Bilang batang DS, nasasabi ko na I am coping on the life of being a DS through the guidance and wisdom that God is giving to me, and of course through the support of you, and my fellow leaders here in Isabela Coastal Mission District, at the same time my mentors sa pagiging DS, and salamat sa kanila. Thank you my fellow DSS also sa mga pagtuturo at pagbibigay sa akin ng tips para mag-lead ng isang district kahit sa mission district. Ayan. So, second question po, DS. Ayan. So, Sige. dumadaan kami ngayon sa Tulahi. Kaya na lang. Wala rin So, second question po, DS. Yes. Ayan. Ano po yung mga challenges na kinakaharap nyo bilang isang district superintendent? Especially kakasimula lang po nitong Isabela Coastal Mission District. Yeah, challenges. Napaka-rami. Yeah. Especially first, geographical location ng district. Yes. Ang ICMD is located at the foot of Northern Sierra Madre Natural Park, and facing Pacific Ocean, and there is no road connecting to the mainland. Pero meron na bago ngayon, last month lang ata na open, pero mahirap pa rin. It took 6 to 7 hours via motorcycle sa extreme rough road. Pero before nung nag-start, wala talagang daan. So, yun. Second is, masasabi kong kahit matagal na yung mission dito, hindi siya ganun na establish dahil sa mga iba't ibang circumstances. Yun, parang behind kami sa maraming bagay. Sa district, ay sa church, mga kailangan at marami pang mga bagay-bagay na parang we are considered behind. Even sa technology, maganda at meron na ngayong Wi-Fi. Yeah. Ayan. And third challenge is yung support sa mga workers. Dahil by start, nag-lay pa lang tayo ng foundation na sa district. Challenging, although maraming mga volunteers, but their support financially ay hindi siya ganoon ka-stable at ka-okay. Although sila naman ay willing na magtrabaho voluntarily, but of course kailangan din nating tignan yung para sa kanila. Saka ano pa ba, kailangan makapag-develop ng mga leaders. Siguro maraming lay, unti-unti maraming lay na kailangan ma-develop pa to help us sa mission, kasi nga konti yung workers na nandito or assigned dito sa Coastal Mission. Yun. Ayun. Opo, magandang ano yun, yung
mga observation po na about your challenges. And next question ko po, DS, what do you think is your leadership style? Ayan, next. Yeah, leadership style. Oo. Ako bilang leader kasi, I always model. Yan, so, hindi lang mukhang model. Pero every time na meron kaming gagawin or every time na meron kaming nilolaunch na ministry, ako always make sure that my presence is there. Yan. Dapat nandun ako, nangunguna, nagli-lead. So, hindi lang basta nag-uutos, nagda-direct. But sometimes, yung style ko nagiging mixed din sometimes, democratic, or most of the time democratic. Of course, I need to ask the idea of my fellow leaders and mga tao sa within the district, especially mga lay, kung ano yung masasabi or ano yung mas magandang gawin. But there are times also na kailangan nating maging decisive. Yes. Yan, at kailangan nating ipakita that we stand on something, especially para sa ating iglesia at para sa mga ministeryo ng ating iglesia at pagpapatupad ng ating mission. Yun. So, inspiring also coaching. Yes. Oo. Yeah. So, I always motivate, inspire, and coach my fellow leaders or followers para way of modeling. Yes. Ayun. So, ayan, DS, maraming salamat po. Marami akong natututunan. Marami kaming natututunan sa inyong experiences bilang isang district superintendent. And last question po, what do you think yung 3 most urgent needs ng ating distrito? Ano po yung tatlo na kailangan pong mapagtuunan po ng pansin? Ano po? And 3 urgent needs ng ating district ngayon. First is leadership development. Yes. We need to produce as much as we can. Yes. Mga leaders, future pastors, which is nakapag-send na tayo ng iba't mga students. Yes. Sa ating mga pastoral schools and even deaconesses. So kailangan natin makapag-produce for second generation, at the same time makapag-produce ng mga leaders na talagang dito galing at may pagmamahal sa mission at sa Coastal. Yes. And second, aside sa leadership development, of course, is yung sustainable support para sa kanila. If we will depend on the church income, na konti yung church at hindi rin ganun kalaki yung income ng church, ay hindi kakayanin. So we need to strategize income generating project or outsource para sa support para sa ating mga mission workers or mga volunteers, lay workers, and of course our future pastors pagdating ng panahon na ma-assign din dito. And third is because we are laying foundation and we need to build churches para sa mga mission churches natin. So yun, church building, kasi nakikita rin natin na mahalaga yun para sa mga mission na na-establish ngayon na simulan natin. So kailangan natin ng space for them para may pagganapan or meron tayong lugar para sa worship, meetings, and everything. So yun yung nakikita ko so far ngayon, and marami pang pangangailangan, but as of this time, part of our vision for the next 5 years is that 3 priorities na kailangan natin. Alright, so yun, maganda pong ma-emphasize po yun na DS. And asahan nyo po na marami tayong magiging supporters. And yun, nagpapasalamat po ako, DS, sa oras nyo today and for guesting me in your channel. At marami ako natutunan sa inyo bilang isang young leader. Ayan. So, sana abangan nyo kami. Abangan nyo si District Superintendent Hinibu. Meron pa ba? Ayan, sa susunod na channel. And pwede kayo mag-request or pwede kayo mag-comment ng mga questions nyo that you want to know about our DS and the ICMD. Ayan. Yes. Salamat. Bye! Thank you for watching.
a district superintendent. Bilang isang, siguro, isa sa pinakabatang district superintendent dito sa Philippines. How? Ano? How do you cope? How do you cope? Ano ibig sabihin naman? How do I cope as DF?